Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tawid. Evidence nag-press con kanina si Boyeng Rimulya at walang magbabago. Walang magbabago kahit nag-rally ng ICC. Tuloy ang pag-aresto at kaso ni Senator Marcoleta. Tuloy ang pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan, mga kabibig. Walang kinatatakutan si Boyeng Rimulya, mga kabibig. Yun ang kanyang nasabi, nothing has changed. Naku, yan ang nga sinasabi natin. Oh. Mga parang sabi pa ni Boyeng Rimulya, it's not selective justice. Ombudsman Boyeng Rimulya says the imminent filing of non-bailable plunder charges against Senator Marcoleta is not selective justice. Rimulya says it is the INC's freedom of expression to conduct rallies in support of Marcoleta, but notes that the selective justice allegation is a wrong premise. Sabi ni Rimulya, there is no selective justice in the country when it comes to the ombudsman. He also says nothing has changed when it comes to the ombudsman plan to file charges against Marcoleta this week. So ito kabibig, ang interview kanina ni Boyeng Rimulya na talagang confident at talagang wala kaming pakialam kung mag-rally kayo because it's your freedom of speech yan. Basta kami tuloy namin kakasuhan si Marcoleta. Walang makapagpigil. Sabi nga ni Claire Castro na hindi makipag-negotiate si BBM sa INC. Nagtaka nga si BBM kung bakit nag-rally ang INC. Sabi ni BBM, hindi ako makipag-negotiate sa kanila. Kasi alam naman nila na nagkasala si Marcoleta. Bakit pa ako makipag-negotiate? Hala ka. So ito si Ombudsman Boyeng Rimulya kami. Hindi po selective. It's not selective justice. Sir, ano po masasabi niyo sa premise ng protest sa iyo ng nationalism? Freedom of expression nila yan, pero it's a wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to ombudsman. Nothing's changing. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file. File talaga. This week is sir. This week this is a change. Okay? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. Gagawin namin yung tamawa namin. Malalaman din naman lahat sila. So when the cases are filed, malalaman. Even for the public, we're very transparent about it. Malalaman nila. Sinabi ko na kanina, nothing has changed. Okay? Sir, yung kay Jojo, Here go kabibig, nothing has changed. Porsigido at ipupustro talaga ni Boyeng na talagang padayon, continue ang pagkakaso. Sabi naman ni Senator Marcoleta, nanindigan si Senator Marcoleta na walang kaugnayan sa nakaw na yaman o ill-gotten wealth ang kinakaharap niyang kasong plunder. Sa isang panayam, ipinapaliwanag niya na ang pinag-uusapang pondo ay mga legal na donasyon para sa kanyang kampanya mula sa pribadong individual at hindi pampublikong pondo o galing sa korupsyon. Nakahanda na ang Office of the Ombudsman na maghain ng kasong indirect bribery at non-bailable plunder laban sa senador sa Sandigang Bayan. Kabibig, si Rimulya, sabi niya na walang mangyayari. Ombudsman Rimulya denies Marcoleta being singled out in plunder case. Sabi ni Rimulya na na hindi totoo na si Marcoleta ang sinasingle out namin.
Remulla made the statement on Tuesday during the field investigation course activity na sabi na the charges stem from allegation that Marcoleta failed to declare 75 million in supposed campaign donations he allegedly received as a public official in January 2025. Sabi ni Remulla, they are all waiting for us to act on complaints, act on cases that have to be filed, are being filed, and will soon be filed. Today, there is a big rally, commotion on EDSA. Our friends from the INC instigated. It's due to the feeling that Rodante Marcoleta is being singled out among other people. So nag-deny si Remulla na hindi namin sinasingle out si Marcoleta. They all know that it is not true. When there is motu proprio investigation, hindi na inaawat yan kasi may pupuntahan talaga yan. Ombudsman prosecutors allege that Marcoleta unjustly enriched himself by accepting the huge donation while serving as a public official, an act prohibited under existing law. Sabi dito mga kabibig, the Ombudsman also noted that taxes on a donation were paid only in December 2025, nearly 11 months after it was allegedly received in January 2025. Remulla said he was not the one who initiated the probe. I never instructed anyone to conduct such investigation, sabi ni Remulla. It was brought up by a team and the work was good, so I said we will file the case. The evidence is in front of you. Might as well bring it to the court. Mataas man o mababa, tatamaan sa atin mas pagmali ang ginawa. Pero ang tanong, Remulla, kailan nyo nasampahan ng kaso si Romualdez? Diba? Sabi pa ni Remulla, pag may naliligaw ng landas, kailangan tayo ang magpakita at ituwid ang landas na bumabaluktot. Kaya nga, akala namin hinog na ang kaso ni Genevieve Remulla, parang back to zero yata kasi preliminary investigation ulit. Akala namin hinog na hinog. Ay nako. Sabi pa ni Remulla, that is our mandate and an oath to the nation as public servants. Magagawa yun kasi ang sinabi ni Remulla kabibig na trabaho namin to, hindi naman ako nagsabi na, imbestigahan nyo si Marcoleta, may mga grupo na nag-imbestiga at maganda kayo ng pag-imbestiga at meron silang mga ebidensya, edi i-file nila. Ano daw, ang sabi pa ni Boyeng na na yung mga baluktot dapat nating ituwid. Ako po. Dapat sana hindi selective. Kaya nga sinabi ng mga ng INC na selective kayo. Kasi yung nauna nga, si Martin Romualdez, patagal na yung sinasabi ninyo na maraming ebidensya nag-point out kay Martin Romualdez, pero until now, wala pa rin nailabas na kaso. Hindi pa rin nasampahan. So kung maunang masampahan si Martin Romualdez, tapos si Marcoleta, paratang maniniwala kami na for justice kayo. Hindi kayo selective. Pero kung mauna pa si Marcoleta na siya ang namuno ng Blue Ribbon Committee noon at na ipalabas niya kung sino yung mga kurakot na politiko, parang iba ang istorya mga kabibig. Diba? Nakakatawa. Ano nangyari? Ewan ko kabibig. Tapos itong si Lacson mga kabibig. Ito si Lacson. Parang Sunny Puersa. Parang ang tawag ito? Kawawa si Marcoleta kasi si Lacson. Ito si Lacson. Lacson kabibig. Lacson. Higit pa sa 75 million o mano ang natanggap ni Marcoleta. Sinisilip din ang mga proyekto. Inihayag ni Senator Panfilo Lacson na sinusuri ng mga investigator ang impormasyon na umano'y tumanggap ni Senator Marcoleta ng mahigit 75 million. Bukod pa sa pagbusisi sa ilang proyektong pang-infrastruktura na iniugnay sa kanya noong miyembro pa siya ng Kamara. Ayon kay Lacson, kabilang sa sinusuri ang humigit kumulang 500 milyong halaga na mga tinatawag na allocables upang matukoy kung may mga proyektong may irregularidad. Sabi man ni Lacson, we are examining which projects may have irregularities and are violating the information gathered so far. So kasama si Lacson. So pinaiimbestigahan ni Lacson, 'di ba? Para pandagdag sa kaso ni Marcoleta. Dagdag pa niya, may ilang proyekto na umanong natukoy para sa masusing verifikasyon bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon. Ayon ni Lacson, kabilang sa mga sinusuring aligasyon ang umano'y kaugnayan ng mga pondong ito sa pagkakatalaga kay dating Public Works Secretary Manuel Bunuan sa kabinete noong 2022.
Gayunpaman, nilinaw ng senador na hindi pa tapos ang investigasyon at wala pang final na konklusyon. Naunang nang sinabi ng Office of the Ombudsman na magsamba, yun yung kabibig. Sabi nga ni Lacson, the case was based on information and statements coming from Marcoleta himself, not simply a move targeting him. O, yan ang sabi ni Lacson, mga kabibig. So talagang combined powers. Talagang si Marcoleta na ngayon ang pinag-iinitan. Diba kabibig? O, ito kabibig makinig tayo sa isang statement ng mga taga-ICC. Ito kabibig, makinig tayo ha. Ito. Mga kababayan, mga kasama at mga kapwa Pilipino, nandito tayo ngayon hindi para sa isang tao lamang. Nandito tayo dahil ang institusyong tinatawag nating pamahalaan ay unti-unti nang nawawalan ng moral na pundasyon. Ang nakikita natin ngayon sa ating bansa ay hindi na pagpapatupad ng batas, kundi tila sabwatan. Si Senador Rodante Marcoleta ay pilit na kinakasuhan ng plunder. Ang plunder ay isang sistematikong paglimas sa pondo ng bayan, gaya ng bilyon-bilyong kinuha sa DPWH para sa mga maanomalyang proyekto. Hindi ang pagtanggap ng donasyon para sa kampanya mula sa mga pribadong individual na una nang inabsuelto at napatunayang legal ng COMELEC. Bakit pinapatawan ng parusa ang naglantad ng krimen habang malaya ang mga totoong magnanakaw? Napakalinaw ng sagot, mga kababayan. Kinakasuhan nila si Senador Marcoleta hindi dahil sa ginawa niya. Kinakasuhan nila siya dahil sa alam niya. Takot na takot sila na patuloy niyang igit ang matagal nang hinihintay na pagdinig sa karumal-dumal na flood control scandal.